Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. NBI Davao posibleng kaibigan ng mga Duterte at ni Kibuloy? Papaano ko po ito nasabi? Doon po kasi sa nasabing pag-raid ng NBI Davao, naging matiwasay at parang namamasyal daw ang mga taga-NBI sa nasabing raid. Pero kung maaalala ninyo yung ating PNP, pinagtutulakan sila ng mga miyembro ng kay OJC nang nagsagawa sila ng raid sa nasabing compound, wag lang makapasok ang ating kapulisan. Parang may mali ata. Napansin ninyo ba? Or tama ang aming hinala sa NBI ng Davao? Halina at alamin natin kung totoo talaga ang ating hinala sa kanila. Panoorin po muna natin itong balita. Pinasok ng mga tauhan ng NBI ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para maghain ng mga arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ni anino ng pastor hindi pa rin nakita. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Higit 20 tauhan ng National Bureau of Investigation ang nagsadya sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Buhangin, Davao City pasado alas 4 kaninang hapon. Ang pakay nila, maghain ng 2 arrest warrant laban sa pugante at KOJC founder na si Pastor Apollo Kibuloy mula sa Quezon City at Pasig City Regional Trial Court dahil sa kasong qualified human trafficking. Inihain din ang arrest order mula sa Senado dahil naman sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga reklamos ng umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC. Ang mga miyembro ng KOJC ang tumanggap ng mga arrest warrant. Sa higit 1 oras na pag-iikot ng NBI sa compound, hindi pa rin nakita si Pastor Kibuloy. Pinasok namin yung kingdom, no? Consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Hindi pa natapos ang pag-iikot sa compound dahil sobrang laki ng lugar. Nilinaw naman ng NBI na hindi sila nakatanggap ng impormasyon na nasa loob lang ang pastor. Una nang sinabi ng Davao Police na nasa loob lang ng KOJC compound ang puganting pastor. Ayon naman sa legal counsel ni Kibuloy, naging mapayapa ang paghahain ng arrest warrant ng NBI. Tularan daw sana ito ng PNP. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No need to show force, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters. Giit ng KOJC members, hindi sila masasamang tao kaya respetuhin daw sana ang kanilang compound. We are peaceful, loving people. Resident ito ng mga kingdom members and full-time miracle workers, mga missionary. So this is our home. At kung gusto niyo mang pumasok kahit kaninong bahay, magbigay pugay naman kayo. Galangin niyo naman yung pamamahay namin. Noong Hunyo lang, nang maging tensyonado ang paghahain din ng arrest warrant ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force nang makaharap nila ang mga miyembro ng KOJC. Nagpumilit daw pumasok ang mga otoridad at gumamit pa ng hagdan at helicopter. Kinundo na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ng pastor. Gumamit daw ng excessive at unnecessary force ang PNP. Yan po mga kabunyog, ano po ang napansin ninyo? Parang may mali, bakit ang bait-bait ng mga kampo ni Kibuloy sa mga nag-raid na NBI Davao? Bakit parang ang komportable ng mga taga kay OJC sa mga taga-NBI? Sa unang tingin ko nga, kung hindi lang ito taga-NBI, mapagkakamalan nating kasamahan nila, di ba? Pero yung ating mga kapulisan, halos, pinagtatabuyan na nila at hangang gate lang ng compound. At ito pa hindi lang kami ang nakapansin sa kinikilos nitong mga taga-NBI ng Davao, pati na rin ang ating mamamayan. Basahin po natin ang ilang mga comment ng ating mamamayan, sabi ng ilang mga netizen na nakapanood ng balita. Why do NBI doing this without PNP coordinations? It seemed that this is just scripted operations. Pera-pera nga ba? NBI wag naman po sana. Niloloko ng NBI Davao yung sarili nila. Mukhang kailangan mapalitan din yan. Hinahanap ninyo ba talaga o kunwari lang? Hindi lang mga netizen ang nakapuna nito, kahit mismo sa mga galit kay Kibuloy na mga vlogger napansin din ito. Isa sa kanila itong si Mike Abe,
Panoorin natin ang obserbasyon ni Mike Abe, na dating naging host noon ng istasyon ni Kibuloy na is M&I. So, kilala niyo ito? Yan po ang NBI head or director ng Region 11, si NBI Archie Albao. Yan naman naka-white, yan na si Atty. Torion, na abogado ng ni Kibuloy. Kaya ko pinapakita, sila po yung nag-grade or pumasok dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At kanila daw inikot-ikot yan, wala daw silang nakita. Wala kayong nakita. Pero, well, wala talagang nakita kasi walang nahuli. Ngayon, ang tanong lang naman ito. Totoo ba, NBI, na malapit kayo sa mga Duterte at Kibuloy? Nagtatanong lang. Kasi alam niyo bakit? Napansin ko po dyan sa coverage na yan na parang welcome na welcome ang NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Parang komportable yung mga taga-kingdom, yung mga tao ni Kibuloy sa NBI. Bakit? Pero pagka-pulis, parang galit na galit sila sa pulis. Dinidenounce ang pulis. Illegal daw pagka-pulis. O bakit pag NBI parang hindi naman kayo nagsabing illegal? Ay pare-paras lang naman ang kailang dala. Warrant of arrest galing sa korte at hinahanap ang itinuturing ng pugante na si Apollo Kibuloy. So, tanong lang naman ito. At observation. Bakit parang malalim ang relasyon ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, dyan sa mga taga-NBI? So, Director, ano bang posisyon nito? Nitong si Archie Albao. Siya yung head ng NBI Region 11. Huwag naman kayo magagalit, tinatanong ko lang. Totoo ba na malapit ka sa mga Duterte? Yan po mga kabunyog. Ngayon, isang dating miyembro ng KOJC, ang nagpatunay na kaalyado talaga itong hepe ng NBI ng Davao sina Kibuloy dahil inamin niya mismo na inaabutan ni Kibuloy ng pera itong hepe ng NBI na si Atty. Albao. Panoorin po natin itong sinabi ni Arlene Stone na isa sa mortal na kaaway ni Kibuloy. Kung matatandaan po natin siya yung madalas mag-expose ng mga ginawa ni Kibuloy at isa sa dahilan kung bakit nagtatago si Kibuloy. Panoorin po natin ang kanyang mga sinabi. Itong NBI, no? Itong NBI director sa Region 11, si Archie Albao, no? Ano ba yung relationship nila, guys, kay Duterte? Ganito po ang sitwasyon diyan sa loob ng Kingdom at mga Duterte, no? Marami po sa mga Kingdom workers na mga foreigner, pero meron po silang Philippine passport. Nakakakuha po sila ng Philippine passport. Bago po tayo makakuha ng Philippine passport yan sa Pilipinas, dumadaan po tayo sa FBI, kumukuha po tayo ng FBI clearance. Bakit po sila nakakakuha ng FBI clearance? Hindi po sila mga Pilipino. Tapos nag-a-apply sila ng passport. Isa pa itong DFA diyan sa Davao. Dapat imbestigahan din yan. I'm not going to drop any names here kasi wala naman silang ugnayan dito sa sitwasyon ni Kibuloy. Maliban na lang kung i-interfere nila itong paghain ng justice. Then I will say them. I will say their names here. No? Pero habang wala naman, tahimik naman sila, ang sa akin lang sa ating pamahalaan ngayon, look at them, look at the system. DFA Davao, DFA Mindanao, yung NBI Davao, hindi lang po direktor ang involved dito, pati mga agents po. Pati mga agents kasi sila po ang nagbibigay ng clearance sa mga hindi Filipino citizen na nagkakaroon ng clearance para kumuha ng passport. Sige, isipin nga natin yan. Ngayon, ito na ang nangyari. Nagka-bullshit na yung itong sitwasyon ni Kibuloy at Duterte. Bakit ganito ang response ng mga NBI? Kung hindi sila, I'm not sure kung hanggang ngayon tumatanggap sila ng under the table.
ng money, ng pantapal sa kanilang mga mata at sa kanilang mga tawag nito, mga tainga from Kibuloy. I'm not sure. But this is what I'm going to say na I'm sure. They receive because ako mismo nag-abot eh. So, but I'm not sure kung nag-continuous yan until now. No? Pero narinig natin kay Kibuloy bibig mismo, sa bibig niya mismo. Sinabi niya, marami siyang kaibigan na taga-NBI. Oh, sinabi niya nung he tried to threaten us, no? Na kami daw ay ipapahuli sa FBI, sa NBI diyan sa Pilipinas. O sa mga PNP kasi alam niya na protektado siya ng NBI and some of the PNP, mga officials noon sa Davao. Masalamat na lang at karamihan sa kanila ay tinanggal na at nilipat. Pero meron pa rin mga naiwan. No, meron pa rin mga naiwan sa Davao na nagpo-protect sa kriminal na ito. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang pahayag ni Arlene Stone. Sabi niya, alam niyang tauhan nitong si Kibuloy ang hepe ng NBI sa Davao. Dahil siya mismo ang nagbigay ng pera dito noong nandoon pa itong si Arlene Stone. Yan po mga kabunyog, nasagot na po ang ating hinala. Posibleng or talagang tao ni Kibuloy itong mga taga-NBI Davao. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.